Habang tumataas ang temperatura, siya naman daw ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam. Ayon sa National Water Resources Board, lalo yang mararamdaman sa nakaambang bawas alokasyon ng tubig sa susunod na buwan. Nakatutok si Marie Zumali. Sa gitna ng dry season at tag-init at kung kailan inaasahang magpapatuloy ang pag-iral ng El Nino, magbabawas ng alokasyon ng tubig ang National Water Resources Board sa Metro Manila. Mula 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters per second simula April 16 hanggang April 30. Sabi ng NWRB, El Nino rin ang dahilan kung bakit ito kailangan gawin. Simula ngayong taon, nasa 17 meters na raw ang nababawa sa level ng Angat Dam. Ang inaabatan daw ng NWRB ay umabot sa 180 meters na lang o mas mababa pa rito ang level ng Angat Dam. Dahil pag nangyari raw ito, maaari itong humantong sa water deficit at makakaapekto lalo sa alokasyon ng tubig sa mga Metro Manila household at pati sa irigasyon. Mababa po yung rainfall projection natin na galing po sa Pag-asa, okay? So below normal po ito. Doon lang po sa Angat watershed. Pag hindi po natin bawasan to, maaari po nga, yung sabi ko, at the end of the year, hindi tayo makakapag-supply for the following year ng enough water supply kasi hindi natin naabot yung level. At sabi ng NWRB, posible raw na mas bumaba pa ang alokasyon kung patuloy na di uulan sa Angat watershed. Ayon sa NWRB, apektado nito ang mga lugar na sinusuplayan ng tubig ng Maynilad. Pero paniniguro ng MWSS, hindi po mawawalan po ng tubig yung ating po mga customers. So babawasan lamang po natin yung lakas o pressure po ng tubig. Estratehiya po natin para po i-manage po yung tubig na nanggagaling sa Angat Dam. Ito yung mga oras, Maris, na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga na kung saan po ay mahina po yung utilization. May nadagdag naman na raw na water sources ng MWSS. Ayon sa Pag-asa, sa ikalawang bahagi ng taon ang posibleng pag-iral ng La Nina kung kailan inaasahan tataas muli ang level ng tubig sa mga reservoir. Dahil inaasahan mas darami ang ulan, pero paalala ng mga otoridad, mas maigi pa ring magtipid sa pagkonsumo ng tubig. Gaya ng paggamit ng baso pag nagsisipilyo at mag-recycle ng pinaghugasan ng plato bilang pandilig sa halaman o pang-flush sa inodoro. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa gitna po ng tumitinding panghaharas ng China sa West Philippine Sea, nag-iingat pa rin daw si Pangulong Bongbong Marcos na gamitin ang Mutual Defense Treaty. Samantala, nadiskubre naman ng ilang mababatas na mayroong Chinese national na ilang taon ng miyembro ng auxiliary ng Philippine Coast Guard. Nakatutok si Van Mayrina. Napapadalas at nagiging mas marahas ang paghaharap sa karagatan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard kamakailan. Kung dati pagharang at habulan lang, ngayon kung hindi nagkakabanggaan ay may pang-water cannon na nagaganap. Sa panayam ng news agency na Bloomberg, kahit si Pangulong Marcos aminadong lumaki ang banta sa pagangkin ng China sa halos buong South China Sea. Kaya dapat daw mas paigtingin ng Pilipinas ang pagtatanggol sa teritoryo nito. Pero bagamat may kasunduan ng Pilipinas at Amerika na protektahan ang isa't isa sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, si Marcos tila nag-iingat daw sa pag-invoke nito. Hindi raw makabubuti ang pagpapataas ng tensyon sa pamamagitan nito. Maliban na lang kung ang banta ay isa ng existential threat. Hinihingi namin ng panig na Malacanang kung ano ibig sabihin ng Pangulo sa sinasabi niyang existential threat. Sa gitna nito, nagulat naman ang ilang mambabatas ang madiskubre sa isang pagdinig kahapon na mahigit 30 Chinese nationals ang minsan naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Nitong Disyembre lamang na-delist o natanggal ang 36 na Chinong yan. Ang issue is that our foreigners, like the Chinese, for instance, specifically the Chinese, allowed to become members of the auxiliary. Mr. Chair, 2 to 3 years ago, these Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. We went through a process in coordination with relevant intelligence and national security concerned agencies of government. And in fact, we have already delisted 36. Sa panayam naman ngayong araw, nilinaw ng Philippine Coast Guard na walang basihan para ituring na espiya ang mga tinanggal na Coast Guard Auxiliary. Bilang mga auxiliary, wala raw silang direktang partisipasyon sa operasyon ng PCG, kundi sa mga humanitarian mission lang. Wala rin daw silang access sa sensitibong impormasyon. Bagamat mga Chinese nationals ang ilan daw sa kanila,
may mga asawang Pilipino at matagal nang nagnenegosyo sa bansa. 2015 pa raw sila mga miyembro ng Coast Guard Auxiliary at nadilis ito lang Disyembre ng nakaraang taon dahil na rin sa umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Wala po tayong matibay na basihan para maakusahan silang mga Chinese spies. Ang sabi ko nga sa inyo, nagkaroon din kami ng vetting nung sila'y nag-apply at matagal na po silang tutulong sa Philippine Coast Guard sa aspect lang po ng humanitarian assistance, donation. Wala pong dapat ipangamba dito. Ito yung mga ordinaryong businessman. Gayunpaman, ipinag-utos ng komite ng Kamara na imbestigahan kung sino nag-recruit sa mga Chinese nationals sa PCG. Nangako naman ang pamunuan ng PCG na ipagpapatuloy ang kanilang investigasyon at babantayan ang pambansang seguridad. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. May sakit sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ayon sa Presidential Communications Office. Ayon sa PCO, nagkaroon sila ng flu-like symptoms. Mas maayos na raw ang kanilang kondisyon at stable ang kanilang vital signs. Pinayuhan daw sila na ipagpatuloy ang pag-inom ng gamot at magpahinga para tuluyang gumaling. Sabi pa ng PCO, patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo sa bahay. Ayon sa PCO, nagkasakit ang Pangulo at First Lady matapos ang kanilang full schedule sa nakalipas na linggo. Kababalik lang nila mula sa Czech Republic nitong weekend. Muling kinilala ang galing ng kapuso sa 19th Lasallian Scholarum Awards ng De La Salle University, Manila. Outstanding video feature story on youth and education ang The Atom Arroyo Special Story ng Atom Arroyo na Batas Bata. Tungkol ito sa mga menor de edad na nasasangkot sa krimen sa Manila. Itinanghal namang bilang Outstanding Media Personality si Cara David na nagpaabot ng pasasalamat sa isang video message. Nakasentro sa temang Youth Beat ang recognition program ngayong taon, kung saan kinilala ang mga mamahayag na may exemplary stories tungkol sa youth and education. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Makita pa lang sila, kikilabutan ka na. Pero paano pa kung ang mga lintik na linta pumasok sa ating mata? Gaya ng sinapit ng isang grupo ng hiker na umakyat sa isang bundok sa Camarines Sur. Maulan daw nang inakyat ng grupo ni Kent ang Mount Isarog sa Camarines Sur. Pero pababa na raw sila noon nang ang isa sa kanyang mga kasama may napansin. Na-realize niya na parang may itim na gumagalaw sa mata niya. Ang kanya pala kasing mata, pinasukan ng buhay na linta. O kung tawagin, limatik. Sanay kami na nakakagat talaga ng limatik. Ang pagtanggal sa limatik, pahirapan. Nag-decide kami na itry tanggalin, pero nabitawan niya, gawa ng yung katawan ng limatik is madulas. Paano nga ba natanggal ng grupo ang limatik? Kuya Kim, bakit nag-iisip ng tugo ang mga linta? Kuya Kim, ano na? Kapag kinakagat tayo ng mga linta o limatik, sinisip-sip nito ang ating dugo para kainin. Ang mga hayop na to ay hematophagus o mga hayop na kumakain ng dugo para sila mabuhay. Ang mga limatik ay isang uri ng uod o ng worm. Malapit silang kamag-anak ng mga earthworm o bulate. Kakaiba ang mga limatik dahil alam niyo ba na meron silang 10 mata, 6 puso at 32 na utak. At kaya naman dikit na dikit kung kumapit ang mga limatik dahil meron silang 3 jaw. At bawat panga nito ay may nasa 100 ngipin na siyang kumakapit sa ating balat. Nag-iwan sila ng marka na itsura ang letter Y dahil sa kanilang 3 jaw. Pero dahil walang pinipili ang mga lintik na limatik, ano nga ba ang dapat natin gawin pag ito'y pumasok sa ating mga mata? Mas maigi na hindi papersahin na tanggalin yung linta. Pwede na lang gawin is bugasan ng maigi, yung malinis na tubig, tapos ipapatch na lang muna. I-observe naman for allergic reaction. Samantalang grupo ni Kent, dahan-dahang hinatak ang limatik mula sa mata ni Chino. Hanggang sa... Okay. So far, wala naman siyang sinasabi na problema sa mata niya. Kung ang ilan takot na madikitan ng mga linta, alam niyo ba na may ilang uri nito ang sadya pang dinidikit sa katawan? Dahil meron umanong benepisyo sa ating kalusugan? Noon pa man, may ilang species na ng linta ang ginagamit sa hirudotherapy o medicinal leech therapy. Isa sa mga ito ang Hirudo medicinalis o European medicinal leech na tinuturing ng Guinness World Record na most beneficial parasite sa ating mga tao. Noong 1991, isang grupo ng mga surgeon ang gumamit ng medicinal leech para hindi mag-clot ang dugo ng isang pasyente habang inooperahan ang anit o scalp nito. Pero tandaan,
Hindi lahat ng linta may benepisyo medikal, kaya wag na wag ito basta-basta ididikit sa ating katawan. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Isa ang sagutan sa salpukan ng bus at kotse sa Agoo, La Union. Sa CCTV na kuha sa MacArthur Highway, makikita ang pagsalubong ng humaharurot na kotse sa bus. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapan ng parehong sasakyan. Ligtas ang bus driver at 2 pasahero nito. Habang nagpapagaling na sa ospital matapos operahan ang driver ng kotse na kinilalang si Attorney Reddy Balarbar, ang kasalukuyang Assistant Director ng COMELEC Region 1. Sa investigasyon ng Agoo Police, posibleng nakatulog habang nagmamaneho si Balarbar. Ayon sa kanyang asawa, pauwi na sa Pangasinan ng biktima ng mga aksidente. Wala pa raw tulog noon si Balarbar na dumiretso sa meeting sa rehiyon matapos ang kanyang conference sa Cebu. Inoobserbahan pa siya sa ICU. Samantala, pinalaya ng Senado ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, mahigit 1 buwang break ang Senado kaya walang magaganap na hearing. Pero ipatatawag daw nila ulit si Police Major Alan De Castro pag nagkaroon ng mga pagdinig. Kinonsulta na raw ito ni Bato kay Senador Robin Padilla na siyang nagpa-detain kay De Castro. Matatandaang ipina-cite in contempt kamakailan si De Castro dahil sa umunoy pagsisinungaling ukol sa relasyon niya kay Camilon. Sa investigasyon ng pulisya, si De Castro ang huling kasama ni Camilon bago siya napaulat na nawawala. Umaasa po ang mga abogado ng SMNI na magiging patas ang pagdinig ng Senado sa kanilang prangkisa. Yan po ay oras na maipadala na sa Senado ang panukalang ipinasa ng Kamara na bumabawi sa prangkisa ng broadcast network. Git na abogado ng SMNI, hindi sila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ng Kamara. Pero sabi ng Committee of Legislative Franchises, walang basihan ang pahayag na ito. Binigyan naman daw nila ng due process sa 6 na pagdinig ng komite. Natrap sa isang elevator si National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Sa isang post, ibinahagi ni Balisacan ang isang larawan o ilang larawan habang nasa loob ng humintong elevator. Longest elevator ride daw ito na kanyang naranasan. Papasalamat naman siya at ligtas sila nakalabas ng kanyang mga kasama. Nangyari po ito sa Mandaluyong bago ang dinaluhan ni Balisacan na ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Public-Private Partnership Code of the Philippines. Mga kapuso, sakaling matrap po kayo sa loob ng elevator, payo ng maeksperto, tandaan ng 4 na bagay. Una, pindutin ang alarm button. Sunod na, agad tumawag ng tulong gamit ang cellphone. Huwag puwersahing buksan ang pintuan ng elevator at kumalma. Matapos gumanap sa iconic roles tulad ng Amaya at Marimar, isa raw sa pinaka-challenging para kay Kapuso Primetime Queen, Marian Rivera, ang kanyang upcoming role sa My Guardian Alien. At may siniguro pa si Marian sa fans na sabik nang mapanood ang kanyang comeback project. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang gandang alien naman yan! Yan ang biro kay Kapuso Primetime Queen, reigning box office queen Marian Rivera sa media conference ng kanyang extraordinary comeback project sa primetime na My Guardian Alien. Pag-amin niya niyan, ang pagganap na alien, isa raw sa pinaka-challenging role na kanyang ginampanan. Sabi ko nga, direct, mas mahirap pala na walang lines kesa sa nagsasalita. Kasi ang hirap talaga, hindi ka makareact na may nangyayari, kailangan hindi ka muna puro kamay, puro ulo. Parang puro gano'n nung una. Pero syempre habang nagtatagal, nagkakaroon na siya ng pakiramdam. Nalalaman niya na kung ano ibig sabihin ng tao. So unti-unti nagkakaroon siya ng mga reactions. Matagal man daw siyang napahinga sa paggawa ng teleserye. Siniguro raw niyan na magiging kaabang-abang ang kanyang pagbabalik. Kaya nga raw ang My Guardian Alien ang pinili niya for her comeback project. Bukod sa alien character, gaganap din siya bilang Catherine, children's book author, at mapagmahal na nanay at may bahay. Very light siya at pangpamilya at sigurado ko kahit anong age mo makaka-relate ka. Mahalin mo yung mga magulang mo. Pangalawa, pahalagahan mo ang pamilya mo at mga mahal mo sa buhay. Kasama rito niyan sina Gabby Eigenman, Max Collins, Rafael Landicho, Marisa Delgado, Kiray Celes
at marami pang iba. Ang co-stars ni Marian, puring-puri siya bilang katrabaho, lalo na ang leading man niyang si Gabby. Masarap kasama yan dahil parating nagpapakain yan. Napaka-generous niyan. Oo. Talagang ano siya, nanay sa pamilya talaga, lahat pinapakain niya. Yan. So, Marian, maraming salamat sa iyong kabaitan sa aming lahat. Ang serye ididirect ng award-winning director na si Zig Dulay at mapapanood sa GMA Prime simula April 1. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Pia, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.